my beloved Boss Mike Cervera. NGCP, binabawi na ng unti-unti ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala nang iba yan, mga kababayan. Ang gagawa, kundi siya lang. Pasok! Kababayan, matapos mabunyag sa kamara na ang NGCP na kumukontrol sa kuryente ng buong Pilipinas ay pag-aari na ng mga Chinese matapos itong ibenta ni ex-President Duterte sa kanyang panunungkulan. Ngayon ay unti-unti nang nababawi ng gobyerno ang NGCP sa tulong ni PBBM. Nabili ng Maharlika Investment Funds ang 20% stake ng NGCP. Dahil dito nagkaroon ang gobyerno ng 2 seats sa board ng NGCP at 2 rin sa SGP. May kasunduan na 40.2% ownership ang Maharlika Investment Fund sa NGCP. Ibig sabihin nito, kunting porsyento na lang ang pag-aari ng mga Chinese at unti-unti nang bumabalik sa atin ang kontrol ng NGCP at kuryente natin. Kung hindi lamang binenta sa mga Chinese, ay wala sanang gantong problema ang pamahalaan. Mabuti na lang at agad umaksyon si PBBM at unti-unti na ito nababawi. Nice move, mahal na Pangulo. Yun o! Tapos sabihin nila walang ginagawa si Pangulo. Ito nga, laki ng problema rito. Kung hindi binenta to ni Digong nung panahon na siya ay nandiyan dyan sa Malacanang, mga kababayan. Nako po! Diba? Wala sanang dagdag trabaho si Pangulo at tuloy-tuloy ang magagandang proyekto. Mamaya, iisa-isain natin yung magagandang proyekto na yan, mga kababayan. Dahil dito, nako, napakarami. Alam nyo naman, dito sa channel natin, halos kada vlog natin, meron tayong pineplex na mga natatapos na proyekto ni Pangulo, inuumpisahang mga proyekto, at yung mga paparating na proyekto ni Pangulo. Nako, yan po. Kaya nga alam nyo, mga kababayan, nauubos na nga yung mga DDS na nandito eh. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi na sila nagko-comment? Dahil pag tuwing nagko-comment sila, mga kababayan, wala! Nabobokya natin! Diba? Harang na harang eh. Harang na harang yung mga binabanat nila. Nasya nang nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos nyo. Anong ginagawa niya? Wala namang proyekto. Puro ganun eh, no? Samantalang sabi ko nga, kung lahat ng proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, tatalakayin natin, hindi tayo matatapos hanggang sa matapos ang termino niya. Bakit kanyo sa dami? Araw-araw nagtatrabaho eh. Araw-araw may bagong proyekto. Araw-araw may natatapos. Araw-araw may inuumpisahan. Paano tayo matatapos niyan? Hindi naman paulit-ulit yung binabalita natin proyekto. Hindi tulad nila, mga kababayan, tanungin nyo, ano ang nagawang proyekto ni Digunyo? Dolomite Beach. Yun lang ang sasabihin nila, mga kababayan eh. Dolomite Beach. Paulit-ulit yun. Walang ibang isasagot. Ano ang nagawang proyekto ni Digunyo? Dolomite Beach. Naku, punong-puno ng kontrobersya. Dolomite Beach ng Dolomite Beach ang sinasabi nila. Walang yang... ano ba yan? Hanggang dyan lang ba? Sa loob ng 6 na taon, wala kayong ma-flex na iba. Samantalang si Pangulong Bongbong, eto, napakarami na. Diba, mga kababayan? Gusto nyo ng sample? Pero tapusin ko muna to, ha? Tapusin ko muna to. Eto na, bigyan na natin ng reaksyon. Sa mga hindi pa ho nakakapag-like, dahil alam ko naman yung mga DDS nanonood lang. Nanonood lang sila pero nagre-report yung mga yan. Hindi mga nagla-like yan, kayo lang. Dahil yung mga yan, ang intensyon, madiskaril ang live natin. Ganon din sa iba nating mga kasama. Ganon din ang ginagawa nila. Dinidiskaril yung mga content, nire-report para mawala. Ayaw nila ng katotohanan, gusto nila itago ito at palitan ng kasinungalingan. Tama, mga kababayan? Ganun naman laging ginagawa nila eh. Kaya ngayon, sila'y iimbestigahan. Eto na, mga kababayan. Pasok. Magandang balita, mga kababayan. Matapos mabunyag sa kamara
na ang NGCP na kumukontrol sa kuryente ng buong Pilipinas ay pag-aari na ng mga Chinese matapos itong ibenta ni ex-President Duterte. So ayan, dahil nga nabunyag at nadiskubre ng Kamara sa pangunguna ni Martin Romualdez ang speaker ng bansa, eto na, mga kababayan. Ha? Ulitin ko lang. Dahil sa pangunguna ni Speaker Romualdez sa Kongreso at ng ating bansa, mga kababayan, eto na nabunyag yung pagkakabenta nga ng korporasyon na dapat pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas. Nadiskubre nila na halos 100% abay pag-aari na ng mga incheck. Wala naman sanang tutol kung maganda naman yung serbisyo at nagbibigay ng murang kuryente. Kaso nga mga kababayan, kitang-kita ramdam na ramdam ng taong bayan ang kamahalan ng kuryente na unang-unang nirereklamo bukod sa bigas ng mga gonggong na DDS. Yung pala mga kababayan, ang may kasalanan kung bakit mataas ang kuryente natin dahil dito kay Digong. Tapos isinisisi kay Pangulong Bongbong. Kita nyo mga kababayan, malupit. Malupit itong mga ito. Hindi nila alam kung paano sila niloko ni Digunyo. Pinagbenta ni Digong itong korporasyon na dapat pag-aari ng mga Pilipino. Pasok. Matapos itong ibenta ni ex-President Duterte. Matapos itong ibenta nga, Nino, nung dating Pangulo na binoto ninyo. Bakit mo ba kasi binoto? Dapat kasi ang binoto nyo si Miriam noon kahit may sakit pa. Di sana ang naging presidente, di si Lenny. Tuloy. Sa kanyang panunungkulan, ngayon ay unti-unti nang nababawi ng gobyerno ang NGCP sa unti-unti nang nababawi. Yan na po mga kababayan. Kasi kailangan gawin ng Pangulo yan. Kung gusto ni Pangulo, mga kababayan, na mapababa ang kuryente natin, dapat ito 100% nga dapat pag-aari yung korporasyon ng ating gobyerno, hindi ng kung sino-sino. Di po ba? Tuloy. Tulong ni PBBM, nabili ng Maharlika Investment Funds ang 20% stake ng Di ba? Etong Maharlika Funds matagal nila itong sinalsal ng husto Ginawa nilang propaganda tong Maharlika Funds na to Binigyan ng mga kababayan. Binigyan ng bahid. Kahit na ito ay mapupunta sa tama, mga kababayan. At magandang hangarin. Para pakinabangan ng ating gobyerno at ng bansa. Kita nyo? Yun ay hindi nauunawaan nila, mga kababayan. Lahat na lang ng maaaring magiging magandang ligasiya ni Pangulong Bongbong Marcos ay ginagawan nila ng dumi para hindi nyo maalala na si Pangulong Bongbong Marcos ang mga nakagawa niyang mga proyekto na yan. Ganun lang, kasimple, pero hindi nila maintindihan. Di po ba, mga kababayan? NGCP. Dahil dito nagkaroon ang gobyerno ng 2 seats sa board ng NGCP at 2 rin sa SGP. May kasunduan na 40.2% ownership ang 40.2% mga kababayan. Konti na lang yan, dahan-dahanin na. Kung ako nga dapat sulian na rin kung sino-sino yung mga merong may investment yan Di ba? Para masarili na natin ang gusto at para kontrolado na ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos etong korporasyon na to na nagsusupply sa Meralco, Sempelco at Telco kung ano-ano pang ko. Di ba? Mga kababayan, para mas mura. Di ba? Sabi nga nila, kung ang kuryente natin na pag-aari ng China kapag ka nagkaroon ng kung anuman, hindi naman natin hinihingi, isang baba lang, ng gano'n, pak! Wala na tayong kuryente. Wala nang wifi, hindi na tayo magkikita sa live. Wala nang kwentuhan, wala nang kasiyahan. Pagka gano'n,
ang gagawin natin, pupunta na lang tayo sa ibang bansa. Di ba? Di ba, Roberto? Ano? Pupunta na lang tayo sa Japan, mga kababayan. Oh, dahil ang mga China, ang gobyerno ng China takot sa Japan eh. Oh, tatahimik lang yan. Ang Japan, kita nyo, di ba, tinanggalan ng militaritasyon, ng mga military, bawal silang bumuo ng mga militar nila. Kasi, mga kababayan, nung natalo sila, nung ikalawang digmaan, ngayon, naniniwala ba kayong walang ginagawang pwedeng gawing pangsanggayan at panlaban sa mga gustong makidigma sa mga yan? Hindi ako naniniwala dyan. Baka mamaya yung mga pangdigma niyan magugulat kayo, magliliparan. Hindi na tao, mga kababayan, kung hindi mga ibon na lumilipad na lang at bigla na lang babagsak sa kung saan at sa babagsakan sasabog ng parang mala atomic bomb. No, mga kababayan, ano? Kita nyo? Iba ang Alam nyo naman, pagdating sa teknolohiya, ang Japan ang number 1. Kaya nga, mga kababayan, ilag na ilag ang mga inchik dyan. Di ba? Talay. Lika Investment Fund sa NGCP. Ibig sabihin nito, kunting porsyento na lang ang pag-aari ng mga Chinese. At unti-unti nang bumabalik sa atin ang kontrol ng NGCP. Very good talaga si Pangulo. Kita nyo? Konti na lang ang natitira sa pag-aari ng mga incheck. At unti-unti na itong nababawi ng gobyerno natin. At kuryente natin. Kung hindi lamang binenta sa mga Chinese, ay wala sanang gantong problema ang pamahalaan. Mabuti na lang at agad umaksyon si PBBM. Correct. Kung hindi lang sana binenta ni Digong daw, wala sana tayong problemang ganito. Diba? O sabi ni Rosemary Kagawa na nasa Japan, ngayon binigyan na ng okay ang Japan para gumawa ng binigyan na ng ng Amerika na sige na, go signal. Gumawa na kayo. Hindi nila alam, nakagawa na. Yung go signal nila, huli na. Pero yung totoo, akala nyo ba hindi gumagawa ng pandigma yan? Kaya magugulat na lang kayo. Sabi ko sa inyo, parang mga ibon na lumulusob yan. Akala nyo lang, mga ibon biglang babagsak. Tapos pagbagsak ng singlaki ng ibon, mala atomic bomb. Saan ka pa? Ba, high-tech ang Japan tandaan nyo. Pag pumunta kayo doon, paglapag nyo pa lang sa airport, may sumasalubong ng robot. Sabi sa inyo, konnichiwa! Kita nyo? Pag sinagot ninyo, hello! Sasampalin kayo, no? Ang galing, no? Ang galing sa Japan, no? Lahat automatic. Kita nyo, tatain na lang. Mawalang galang sa kumakain. Kita nyo, mag-CCR na lang kayo eh. Hindi nyo nahawakan yung butas ng wet po nyo eh. Pusa na lang yun eh. Diba? Pipindutin yung gano'n, no? Pupasigsig ng gano'n yung tubig, oh. Linis na linis yung pet nyo eh. Oo. Yung iba nga eh. Ang tagal-tagal eh. Kasi nakikiliti sila eh. Sa Japan po, sa mga hindi pa nakapunta, no? Kwento ko lang, marami ho talaga silang kakaibang mga innovation. Oo. Ibang klase sa Japan. Doon ako tuwan-tuwa. Siya may CR nila. Sa bagay, meron na yatang binibenta sa atin. Yung pindot-pindot ka lang. Di ba malamig lagi doon sa Japan? Tulad ngayon, kalamigan. Aba, umiinit yung yung bunganga ng CR eh. Ay naku, sakto yung sirit. Catherine Galpo. Ay talaga naman. Catherine Galpo. Hindi mo na kailangan ng boyfriend. Itatapat mo na lang eh. Kita nyo? Di ba? Sa Japan, pag upo mong gano'n, no? Gusto mong mainit, yung upuan mo, hindi tulad sa atin. Yung mga inidoro, pag upo mo, lamig-lamig eh. Sa Japan, pag upo mo, umiinit eh. Kita mo, no? Galing, no? Ibang klase. Kaya nga, mga kababayan eh,
Huwag niyong babasta-basta ng Japan, ha? At unti-unti na itong nababawi. Nice move, mahal na Pangulo. Yun ang mahalaga. Unti-unti. Hindi naman bigla. Hindi naman natin hinihinging bigla. Pero unti-unting nababawi na natin, mga kababayan. Okay na yun. Our beloved Boss Mike Severa.